Unti-unting lumalabas sa publiko ang balita sa kasunduan sa Iran at nagdudulot ito ng pagkabigla sa mundo. Bagamat sinasabi ni Pangulong Trump na hindi masasakripisyo ang seguridad ng Israel, may mga ulat mula sa Israel na kabaligtaran umano at maaring tuluyan ng hindi isinama ang panig ng Israel sa negosasyon. Anong nangyayari sa likod ng mga saradong pinto at paano maapektuhan ng kasunduan ang Estadong Hudyo? Susunod na ang Jerusalem in Minute. Welcome muli sa Jerusalem Minute sa JNS TV. Ako si Josh Haston kasama si Alex Trayman dito sa Jerusalem. Alex, tinatapos na ng US at Iran ang kasunduang pangkapayapaan. Nag-post si Pangulong Trump sa Truth Social noong Sabado na malapit na magkasundo at hinihintay na lang ang pinal na pag-apruba ng Estados Unidos at Islamic Republic of Iran. Ang Pangulo ay nakipag-usap sa maraming leader sa gitnang silangan, karamihan Arab, at hiwalay ring nakipag-usap kay punong ministro Netanyahu ng Israel. Ano alam natin tungkol sa kasunduang ito? Ibig kong sabihin, noong nakaraang linggo sa palabas, pinag-usapan natin ang muling pagbabalik sa digmaan. Noong Biyernes, tila naghahanda ang administrasyon ni Trump sa bagong pag-atake militar sa Iran. Ngayon, 2 araw na ang lumipas at mukhang magkakaroon ng kasunduan. Maraming tao sa Israel ang naniniwalang hindi maiiwasan ang pagbabalik sa digmaan. Marami ang naniwala na mangyayari ito sa pista ng Shavuot dahil halos lahat ng malalaking operasyon ng digmaang ito ay naganap tuwing pista ng mga Hudyo. Naganap ang ikapito ng Oktubre sa Simchat Torah at inisip naming maaring magsimula ang huling labanan sa Shavuot o maghintay matapos ito. Sinabi ni Pangulong Trump na may hanggang linggo ang mga Iranian para makipagkasundo. Makikita mong gustong makipagkasunduan ng Pangulo ng Estados Unidos at nagpapanggap lang siyang maglulunsad ng ataking militar kahit handa siyang ituloy ang buong opensiba. Naghahanda na rin ang Israel para dito. Pero sa huli, ang gusto talaga niya ay magkaroon ng isang diplomatikong solusyon sa sitwasyong ito. Ang isang bagay na hindi pwedeng ipagpaliban ni Trump ay ang Straits of Hormuz. Tama ba? Ang Straits of Hormuz ay epektibong nagsara dahil sa operasyong militar na ito. Kailangan ni Trump buksan muli ang straits para mapanatili ang kredibilidad niya sa internasyonal na komunidad. Sa tingin ko, yon ang kanyang pangunahing prioridad. Kung mabubuksan niya ang straits sa diplomatikong paraan, yon ang gusto niya. Pero napirmahan na ba ang kasunduan? Hindi pa. Ito na ba ang dulo ng kabanata o ng kwento? Hindi natin alam. Hindi pa natin naririnig sa publiko, sa pagkakaalam ko, mula kay punong ministro Netanyahu, kung ito ba ay magandang kasunduan para sa Israel. Masamang kasunduan ba ito para sa Israel? Ano ang pinagkaiba ng kasunduan ng administrasyon ni Trump sa ginawa ni Pangulong Obama noong 2015? Malinaw, binigyan niya talaga ang mga Iranian ng bilyon-bilyong dolyar sa mga palet na yon. Iba ito. Pero pagkatapos ng digmaan laban sa Iran, mula sa pananaw ng Israel, mas ligtas na ba sila ngayon? Nandun pa rin ang rehimen ng Iran. Paano ito naiba? Sa totoo lang, hinding-hindi maihahambing ang anumang kasunduang pipirmahan ni Pangulong Trump na yon sa JCPOA. At sino mo nagsasabing pareho lang ang mga kasunduang ito ay nagsisinungaling. At nakita ko na may isang tweet mula kay Dan Shapiro na nagsasabing, alam mo, dapat magsalita si Bibi sa Kongreso ngayon. Tama? Pupunta ba siya sa Kongreso ngayon para tutulan ang kasunduang ito? Magkaiba ang mga kasunduang ito. At ang dahilan kung bakit magkaiba ang mga ito ay dahil sa 6 na linggo ng digmaan bago ang 6 na linggo ng katahimikan, binobomba ng Estados Unidos ang lahat ng pasilidad nuklear ng Iran. Sige, kaya ang Iran ay halos makabuo na ng mga sandatang nuklear. Hindi na ngayon nasa bingit ang Iran ng paggawa ng mga sandatang nuklear. At ang tinutukoy din ni Trump ay isang kasunduan kung saan papayagan ng Estados Unidos na pumasok at kunin ang enriched uranium na siyang materyales na ginagawa ng Iran sa ilalim ng orihinal na JCPOA. Ang JCPOA ay isang plano para pigilan ang Israel na gumawa ng anumang hakbang at binigyan ang mga Iranian ng karapatang buuin ang lahat ng kaya nilang buuin. Hanggang sa huling yugto ng paggawa ng sandata gamit ang nuclear na materyales. Ito ay isang
napakaibang resulta dahil nauna rito ang 6 na linggo pala ng matinding digmaan. Binomba ang bawat kilalang nuclear facility na mayroon ng Iran, pati na rin ang mga ballistic missile at lumika rin ng mga kondisyon para sa pagbabago ng rehimen sa Iran. Kung mangyayari yon, hindi natin alam. Pero mula simula ng digmaan, pinatay ng Israel si kataas-taasang pinuno na si Khamenei. Pinatay nila ang maraming kasapi ng pinakamataas na pamunuan ng IRGC at ng depensa ng Iran. Magandang kasunduan ba ito para sa Israel? Sa palagay ko, mas gusto at handa ng mga Israeli na magbalik sa digmaan. Gusto nilang mas mapahina pa ang Iran at gusto rin nilang makita na mas umusad pa ang mga kondisyon para sa ganap na pagpapalit ng rehimen. Masama ba itong kasunduan para sa Israel? Kailangan mong tingnan ang kabuuan ng sitwasyon. Kung alam mo mula sa simula at napag-usapan natin ito sa palabas, kung alam mo mula sa umpisa na ang makukuha mo lang kay Trump ay 5 o 6 na linggo ng matinding suporta sa himpapawid, na kasama ang lahat ng mga refueling tanker, pinag-uusapan natin ang mga 50 refueling tankers parang gumagawa ng gasolinahan sa himpapawid para mas maging epektibo ang mga eroplano ng Israel sa kanilang mga airstrike. May go signal ka mula sa Estados Unidos na siya ring bumubomba sa mga nuclear facilities gamit mabibigat na sandata na wala sa Israel. Pipirma ka ba para sa 6 na linggo lang kung alam mong mula sa simula iyon lang ang makukuha mo? Ang sagot ay oo. Malaking diplomatikong tagumpay ito para kay punong ministro Netanyahu na mapasali ang Estados Unidos at makuha ang 6 na linggong digmaan. Umasa pa kaya si Netanyahu ng masigit pa? Oo, sa palagay ko baka may inasahan pa siyang higit pa. Ito ba ang kasunduang gusto niya? Hindi. Pero may iba pa bang nararamdaman dito bukod sa matinding pasasalamat sa Pangulo para sa ginawa niya? Sa tingin ko, yun ang dapat na pangunahing agenda ngayon, ang magpasalamat kay Pangulong Trump sa pagbibigay sa Israel ng 6 na linggo para sirain ang lahat ng mga nuclear facility at bawasan ang lahat ng kakayahan sa ballistic missile. Mas malakas ang estratehikong posisyon ng Israel na yon kaysa bago ang Operation Epic Fury. Nandun na ba tayo sa dulo? Hindi pa. Nakikita ba natin na hindi pa ito ganap? Siguro hindi pa talaga buo, wala talagang kagustuhan mula sa Pangulo ng Estados Unidos na tapusin ito dito. Kaya alam mo, masasabi kong malinaw na napahina na ang kanilang kakayahang nuclear. Tungkol sa kasunduan, sinasabi na pwedeng kunin ng mga Amerikano ang enriched uranium, pero sinabi ng Iran bago magsimula ang palabas na hindi sila pumayag doon. Sinabi ni Pangulong Trump na ilalabas ang enriched uranium. Sabi ng Reuters, magkakaroon ng formal na pagtatapos ng digmaan pagresolba sa krisis sa Strait of Hormuz at 30 araw na negosasyon para sa mas malawak na kasunduan na pwedeng palawigin. Paulit-ulit na sinabi ni Pangulong Trump na tungkol ito lahat sa mga sandatang nuklear. Gusto niyang matiyak na hindi magkakaroon ng sandatang nuklear ang Iran. Kahit nabawasan natin ang kakayahan nila sa ballistic missile, wala akong nakikitang bahagi ng kasunduan na pipigil sa Iran gumawa ng ballistic missiles. Alam natin kaya nilang tamaan ng kanlurang Europa na patunayan nila ito kamakailan. Kung ako ang Israel, hihilingin kong alisin ang mga ballistic missiles at isama sila sa kasunduan, pero wala akong nakikitang ganun dito. Hindi ako naniniwala na maabot mo ang isang kasunduan tungkol sa mga ballistic missile, tama ba? Kasi sa huli, hindi mo naman talaga alam kung ilan ang meron sila. Hindi mo rin alam kung nasaan ang mga yon. Nakikita mong inilulunsad ang mga iyon mula sa iba't ibang parte ng bansa. Malaki ang Iran. Walang kasunduan na papayag sa iyo makuha ang ballistic missiles. Matatalo lang ang mga ito sa pamamagitan ng militar na pag-atake. At yan ang ginawa sa loob ng 6 na linggo. Alam mo, sa ngayon, may 2 pangunahing layunin ang Pangulo. Una, buksan ang Straits of Hormuz. Pangalawa, kunin ang enriched uranium. Para makuha ito, kailangan mong pumasok doon dahil di kaya ng mga Iranian ilabas yon. Estados Unidos lang talaga ang makakakuha nito kahit napahiwatig din ni Pangulong Trump na posibleng pumasok ang China at kunin ito. Di ko alam kung sila ang gusto mong kumuha ng material na ito. At may 2 paraan para makapasok ka. Pwede kang pumasok ng hayagan, pwede kang pumasok ng maayos. Pwede kang pumasok habang hindi ka binabaril, o pwede kang pumasok gamit ang malaking special ops kung saan kailangan mong magpadala ng mga tropa sa lupa para protektahan ang mga papasok para kunin ang nuclear na material. May plan B ba doon? Sa tingin ko meron para sa Special Forces Operation. Pero lagi namang gusto ni Trump ng kasunduang makapasok ng hayagan. Inatake nila ang nuclear facilities.
Hindi naman sinabi ng presidente na layunin niya ang pagpapalit ng rehimen. Ibig ko sabihin, ipinapahiwatig niya na kung ano ang meron na ngayon ay parang may antas na ng pagpapalit ng rehimen. Para sa Israel, mas mahalaga ang pagpapalit ng rehimen. Malinaw na hindi nila kaya magtagumpay na gawin yon mag-isa. 6 na linggo ng air power mula sa Estados Unidos at Israel ay hindi sapat para tuluyang mapabagsak ang rehimeng ito. Pero ang susunod na bahagi nito ay na kahit tapos na ang labanan sa militar, hindi ibig sabihin na tapos na rin ang Anumang uri ng lihim na operasyon para ituloy. Pahinain ang rehimeng ito at maaari mong makita na may ibang puwersa tulad ng mga Iraqi, Kurds o iba pa na maaring mag-alsa o magdala ng armas sa loob ng bansa upang ang mismong mga mamamayang Iranian ang lumabas sa kalsada at subukang bawiin ang kanilang bansa mula sa IRGC. Alex, kasabay nito, may mga kilalang leader ng Republican tulad ni Senador Lindsey Graham na nagsabing sakuna para sa Israel ang kasunduan. Narinig ko si Senador Ted Cruz na tumututol dito. Mike Pompeo, dating kalihim ng Estado at iba pang kilalang personalidad ng Republican Party ay tumututol sa kasunduan. Sa tingin mo ba maapektuhan pa ng kanilang pananaw si Pangulong Trump? O lampas na tayo sa puntong yon? Mukhang hindi. Isinasaalang-alang na ng Pangulo ang mga pananaw na yon. Tututol ba ako kina Lindsey Graham o Mike Pompeo rito? Sa tingin ko, maaari tayong sumang-ayon sa kanila. Tiyak na ang nais ng mga Iranian ay negosasyon para makalabas dito at mapanatili ang kanilang kalagayan. Hinahanap nila ang pagtatapos ng labanan. Paraan din ito para mapanatili ang Hezbollah, ang teroristang proxy nila sa Lebanon. Alam mo, gusto nila ay pagpapanatili, kaya negosasyon ang paraan nila. Sa palagay ko, magaling ang mga Iranian dito. Kunyari, sumusulong, tapos makikipagnegosasyon, aatras, uulit ng negosasyon at atras. Lagi nilang sinusubok ang determinasyon ng presidente ng Estados Unidos pero sa huli, sinasabi ng presidente na may sarili siyang mga konsiderasyon sa bansa. Ayokong pumasok sa midterms na may digmaan na nangyayari. Gusto lang niyang bukas ang kipot ng Hormuz na yon. Kung ibibigay yon ng mga Iranian sa kanya na nasa interes din nila dahil sila ang nagsara ng kipot ng Hormuz at may blockade pa ng Estados Unidos doon. Dahil doon, nahihirapan sa ekonomiya ang mga Iranian. Sa tingin ko, ipinapakita lang ng presidente ang gusto niya. Pero muli, ang Israel ay dapat talagang masiyahan sa pagbuti ng kanilang kalagayan mula bago ang Operation Epic Fury hanggang sa kung nasaan sila ngayon. Kaya Alex, kagabi tinipon ni Punong Ministro Netanyahu ang mga lider ng koalisyon para talakayin ang kasunduan. Ayon sa hindi pinanggalan ng source sa Channel 12, sinabi ng mga lider ng koalisyon na masama ang kasunduan para sa Israel. Lahat ay nilinaw na walang pagkakaiba kina Punong Ministro Netanyahu at Pangulong Trump, taliwas sa mga ulat ng media. Pinag-usapan na natin ito ng ilang linggo na sinasabi ng mga tao na may pagkakaiba sa pagitan ng dalawang leader. Kasabay nito, iniulat ng Axios na may mga opisyal ng Israel na nagsasabing labis na nag-aalala si Netanyahu tungkol sa posibleng kasunduan at hinimok niya si Trump na magsagawa ng panibagong serye ng mga pag-atake. Mula ay hindi pinangalan ng mga source, kaya kailangan nating mag-ingat pero kumakalat ang mga ganitong balita. Sa tingin ko, mahalagang malaman mo na ang mga artikulong ito, Channel 12, Reuters, Axios, bahagi ito ng network ng media na gumagamit ng hindi pinangalanang source na laban kay Netanyahu, laban kay Trump. Ang susubukan gawin ng Israeli media ngayon ay ipakita na ito ay isang napakasamang kasunduan at ipalaganap hanggat maaari na hindi masaya si Punong Ministro Netanyahu sa kasunduang ito. Ano ang layunin nun? Layunin nun ay mapansin ni Trump ang ulat ng Israeli media at masabi niyang hindi marunong magpasalamat si Netanyahu. Bakit siya tutol sa kasunduan? Pinag-uusapan namin ito. Sa palagay ko, alam ni Pangulong Trump ang sitwasyon sa media. Naiintindihan niya kung ano talaga ang pakay ng mga hindi pinangalanang source na ito, kung bakit inilalabas ng Axios, Channel 12 at iba pa ang mga yon. Ang Pangulo at ang Punong Ministro ay regular na nagkakausap. Alam mo, ang headline ng The New York Times na nagsasabing sa madaling salita na naisantabi rito si Netanyahu. Hindi ako naniniwala na siya ay naisantabi.
Ang mga negosasyong ito ba ay negosasyon sa pagitan ng US at Iran? O hindi talaga kasali ang Israel sa mismong negosasyon, hindi sila nakaupo sa mesa. Pero may nabulaga ba rito? Wala. Malakas bang pinag-iisipan ng Pangulo ang posibilidad na bumalik sa aksyong militar? Oo, seryoso niyang pinag-iisipan ito. Pinag-iisipan niyang bumalik sa aksyong militar at naghahanda na ang Israel. Kailangan nila itong gawin. Sabi ng punong ministro, tanging habang may putukan lang dapat makipag-usap sa mga Iranian sa buong digmaan. Sabi ni Trump, hindi natin kailangan kausapin sila habang may putukan, pero dapat pa rin tayong makipag-usap habang may banta ng muling putukan. At naniniwala ako na itong banta ng pagbabalik sa aksyong militar ang posible nagtulak sa mga Iranian na para malaman nilang mas mainam buksan ang kipot ng Hormuz at pag-usapan ang enriched uranium. Siyempre, gaya ng sabi natin, walang pinirmahang kasunduan. Sige. Hindi ibig sabihin na makukontento na ang Pangulo kung saan umabot ang negosasyon matapos ang 30 araw. Sa totoo lang, masasabi ko na malaki ang posibilidad na hindi makikipagnegosasyon ng tapat ang mga Iranian dahil ang rehimeng ito, hindi sila nakikipagnegosasyon ng tapat. Hindi pa nila ito ginawa kahit kailan. Dapat maintindihan ng Pangulo yon, pero parang may sarili siyang konsiderasyon. Hindi pa tapos ang digmaan. Kung dagdagan ng Pangulo ng 30 araw, bibigyan namin kayo ng 30 araw. Ayusin ninyo ang sarili ninyo at mag-usap tayo para magkasundo. Maaring ito na ang katapusan ng digmaan. Maaring hindi pa ito ang katapusan ng digmaan. Pero ang masasabi natin at ito ang pananaw ng mga Iranian tungkol dito. Habang tumatagal ang pagitan ng mga pag-atakeng militar, mas bumababa ang posibilidad na babalik ang Estados Unidos sa aksyong militar. Sa tingin ko, malinaw iyon. Malaki ang nabawas sa posibilidad ng panibagong pag-atake dahil dito, pero hindi ibig sabihin sarado na ang pinto. Tingnan mo, nakita natin ang 12 araw na digmaan o Hunyo ng nakaraang taon. At pagkatapos ay nagkaroon kayo ng mahabang pahinga. At pagkatapos ay nagkaroon ng Operasyon Epic Fury. Alam mo, kung makita ng Israel at Estados Unidos na sa loob ng 30 araw ng katahimikan, biglang muling pinapaunlad ng Iran ang kanilang kakayahan sa ballistic missile, na nakakahanap sila ng iba pang, marahil hindi pa nalalamang, pinagkukunan ng enriched uranium, plutonium, na hindi pinag-uusapan ng kahit sino. Lumalabas na may sapat na plutonium sa Iran para makagawa ng sandatang nuklear. Kung matukoy nila na may isang uri ng lihim na pasilidad na hindi nila alam dati, na hindi tinamaan noong mga naunang pag-atake. Kung makita mong ang Iran ay lalong nagiging agresibo, posible bang magkaroon ng panibagong operasyong militar? Oo, posible talaga. Sa oras ng recording, si punong ministro Netanyahu ay tahimik pa siya. Dapat nating pakinggan siya at iba pang leader ng Israel. Sa tingin ko, sobrang tahimik nitong huling 12 oras. At malamang na mapipilitan si Netanyahu sa lalong madaling panahon, ngayon o bukas, na magsalita sa bansa tungkol sa kasunduang ito. Dahil papalapit na ang eleksyon, nakita natin na nagkaroon ng agarang tigil putukan matapos ang 6 na linggo ng Operasyon Epic Fury. Lumabas sa pambansang telebisyon si Yair Lapid, pinuno ng oposisyon, at tinawag ang tigil putukan na pinakamalalang kabiguang diplomatiko sa kasaysayan ng bansa. Kaya ang media ay magtatangkang magkaisa sa ideya na ito ay isang malaking pagkatalo para kay Netanyahu. Magsisikap si Netanyahu na iligtas ang kanyang dangal dahil dito. Pupunta siya sa telebisyon para ipaliwanag kung bakit hindi ito malaking kabiguan sa diplomasya at kung paano naabot ng Israel at Estados Unidos ang mga layunin nilang itinakda sa simula ng operasyon. Kung saan naroroon ang sagot, nasa pagitan ng lahat ng mga kwento. Alex, alam ko rin kasama ang Lebanon sa kasunduan. Hezbollah ay isang proxy ng rehimen ng Iran. Mari ba nating asahan na igagalang ng Lebanon o ng Hezbollah ang kasunduang ito? May tigil putukan na pero tuloy pa rin ang pag-atake ng Hezbollah sa Israel gamit ang suicide drone laban sa mga sundalo at posisyon ng Israel. Sa kasamaang palad, sa pagkakaalam ko, 9 na sundalo na yata, kung hindi ako nagkakamali, ang napatay sa mga drone strike na ito sa Lebanon mula nang magsimula ang tinatawag na tigil putukan. Pero bahagi raw ito ng kasunduan, based sa pagkaintindi ko. Yung bahagi ng Lebanon sa kasunduan. Pero nananatili pa rin sa Israel, base sa nakita natin, ang karapatan na gumanti laban sa Hezbollah kung ang Hezbollah ay umaatake o gumagawa ng mga kilos na maaring magbanta sa Israel. Kung mapasya ang Hezbollah na tumigil sa pag-atake,
mananatili rin ang Israel sa mga kondisyon ng kasunduan sa tigil putukan. Kontrolado nila ang malaking bahagi ng Timog Lebanon. Hindi ako naniniwala na may ulat na pipilitin ng Israel umatras sa teritoryong hawak nila bilang bahagi ng tigil putukan. Titigil lang sila sa pag-atake. Tiyak na gusto ng punong ministro na matigil ang mga pag-atake sa Israel mula sa Hezbollah. Kung makakamit ito sa pamamagitan ng isang napagkasunduang kasunduan, ipinahiwatig din mismo ng punong ministro gaya rin ng ipinahiwatig niya tungkol kay Trump at sa Iran. Nagbigay na ng maraming pahiwatig ang punong ministro na mas nais niyang magkaroon ng katahimikan sa pagitan ng Israel at Hezbollah sa pamamagitan ng kasunduan. Kaya mo nakikita ang Israel na nakikilahok sa mga pag-uusap na pinangungunahan ng US kasama ang gobyerno ng Lebanon. Alam mo, pero muli, wala pang napipirmahan. Hindi natin alam kung ano ang gagawin ng kalaban. Alam mo kung igagalang ba nila ang kanilang mga kasunduan. Alam mo, posible bang igalang nila ito? May posibilidad na panatilihin nila ang katahimikan. Kasing laki rin ba ang posibilidad na hindi nila igalang ang mga kasunduan? O, sigurado. Malaki ang posibilidad na walang panig ang susunod sa kanilang mga kasunduan at na hindi igagalang ng Lebanon o Iran ang kanilang bahagi nito. Kung ganun nga, malaki ang posibilidad na magkaroon ulit ng aksyong militar. Sa buong digmaan, paulit-ulit ang pagsisimula at paghinto, opensiba sa Gaza. Tigil sa Gaza. Punta sa Lebanon, opensiba sa Lebanon, hinto, balik sa Gaza. Sige, nakapos lahat na yon. Ngayon tinatamaan natin ang mga Houthi. Sige, tapos na tayong umatake sa mga Houthi, ngayon balik tayo sa Lebanon. Sige, hinto. May bagong operasyon tayo sa Gaza. 6 na linggo na tayo may digmaan laban sa Iran. Kaya siguradong paulit-ulit ang simula at tigil. Maaring hindi pa tayo nasa dulo ng kwento. Gaya ng sabi ko, ang mga Israeli ang pinakamatatag sa mundo. Maraming nakausap ko ang nagsabing handa silang manatili sa bomb shelter ng isa pang buwan kung kailangan para tapusin ang Iran. Wala papunta tayo na yun sa posibleng tigil putukan. Handang bumalik sa bomb shelter ang mga Israeli, sigurado yan. Marami ring Israeli rito ang nadidismaya. At ipinapakita lang yan kung nasaan ang damdamin at pag-iisip ng mga Israeli na ang bansa ay nagiging mas agresibo at mas matigas ang paninindigan. Tama ba? Dati, marami ang nanawagan ng tigil putukan at pag-alis sa digmaan. Hindi mo na yan nakikita ngayon. Alam mo, nagkaroon ng kaunting anti-war movement na umusbong, pero iyon ay dahil lang sa resulta ng kasunduan sa mga bihag. Dahil ang anti-war movement noon ay para lang maibalik ang mga bihag. Nakita nila yon at naging anti-Netanyahu na kilusan lang ang lahat. Pero nakita nila na ang pagtigil sa digmaan ay hindi naman talaga tinatangkilik. Wala namang epekto sa publiko ng Israel dahil sinusuportahan ng mga Israeli ang digmaan, kaya tumigil na sila sa pagpoprotesta. Tama, kaya ang mga Israeli handa sila at sa tingin ko ay talagang handang makita na tapusin ng Israel at Estados Unidos ang trabaho. Pero sa tingin ko, hindi dapat asahan ng Israel na kumbinsihin ang presidente ng US kung ano ang gagawin niya. Nalaman niyang nasa interes niya ng Estados Unidos at ng lahat ng kaalyado ng Amerika na sirain ang mga pasilidad nuklear sa Iran. Sa huli, presidente ang mapapasya bilang leader ng malayang mundo ng numero 1 superpower. Ang Israel ay umuusbong na kapangyarihan. Gaya ng sabi ng presidente, Estados Unidos ang nakatatandang kapatid at senior partner, habang Israel ang nakababatang kapatid at junior partner. Alex, ano man ang mangyari, sabi ng IDF na handa sila sa lahat ng prente at sa anumang sitwasyon. Ayon kay IDF Chief Lieutenant General Eyal Zamir, sinabi niya nitong nakaraang linggo sa mga komander ng dibisyon na ang militar ng Israel ay nasa pinakamataas na antas ng alerto at handa sa posibleng paglala sa lahat ng prente. Kaya hindi siya nagpapakampante. Sinabi niya yon noong Miyerkules. At naniniwala ako na may malakas na posibilidad na maaring sinabi ni Pangulong Trump, sige, hindi tayo nagkakaroon ng kasunduan, kailangan nating bumalik. At sa tingin ko, para sa Pangulo, ang tanging paraan para makuha niya ang kasunduang yon o naramdaman niyang ang tanging paraan para makuha niya ang kasunduang gusto niya ay kung may napakatotoong banta ng aksyong militar. At kaya mo naririnig si Zamir na sinasabi sa mga commander ng division na ang militar ay nasa pinakamataas na antas ng alerto at handa para sa posibleng paglala. Handa ng Israel na kumilos. Alex, lilipat tayo ng kaunti pero may kaugnayan pa rin ito sa Iran. Ayon sa New York Post nitong weekend, may balak umano ang Iran na patayin si Ivanka Trump
anak ni Pangulong Donald Trump na Hudyo. Dapat mong malaman ito. Oo, nagpalit siya ng relihiyon. Jesse, nagpalit siya ng relihiyon sa pagiging Hudyo at siya ang target ng isang planong asasinasyon ng Iran. Muli, ayon sa New York Post, kagabi rin, may mga putok ng baril sa labas ng White House. Hindi ko alam kung magkaugnay ang dalawang pangyayaring ito. Pero bilang Pangulo, alam ko na hindi siya dumalo sa kasal ng anak niya at bumalik siya sa White House nung Sabado kasama ang lahat ng kasama niya. Biglang may mga putok ng baril at sinabing balak ng Iran patayin si Ivanka Trump. Hindi ko sinasabing konektado lahat, pero mabilis at matindi ang mga pangyayari dito sa Washington. Ibig ko sabihin, si Don Jr. ay ikinasal nitong weekend pero hindi dumalo ang presidente. Dapat sana ay maliit lang ang kasal ng pamilya sa Bahamas. At alam mo, malinaw na hindi talaga inisip ng Secret Service na kaya nilang protektahan ng presidente ng Estados Unidos sa isang pagtitipon na gaya nyon. Alam mo, siguro kung gagawin nila ito sa Mar-a-Lago, baka nakadalo pa ang presidente. Kasi ang Secret Service ay may mga plano kung paano nila mapapanatiling ligtas ang lahat sa Mar-a-Lago. Kahit na nagkaroon tayo ng takang pagpaslang kung saan may lalaking nagtago sa mga palumpong habang naglalaro ng golf si Pangulong Trump. Parang halos isang taon nang nakalipas. Napakadelikado maging Pangulo ng Estados Unidos na yon. Napakadelikado, alam mo, dahil sa banta mula sa Iran at sa terorismo. Pati na rin mula sa mga, alam mo, na nag-iisang mamamaril, mga baliw, siraulong Amerikano na anti-Trump o pro ganito o pro ganoon. Napakadelikadong sitwasyon lalo na sa balak na patayin si Ivanka Trump. Kinilala ng New York Post si Muhammad Bakir Saad Dawood al-Saadi, 32 taong gulang na kumander ng milisya sa Kataib Hezbollah ng Iraq at isang operatiba ng Iranian Islamic Revolutionary Guard Corps. Naaresto siya noong nakaraang linggo at kinasuhan ng diumano'y ilang kamakailang pag-atake sa mga target na Hudyo sa Europa at Hilagang Amerika. Kaya alam mo, seryoso ito. At ito sana ang posibleng paraan ng Iran para makaganti kay Pangulong Trump para sa 6 na linggong pag-atake at sa pagpatumba kay Ayatollah Khamenei. Kaya ito ang laging inaalala ng Israel at Estados Unidos tungkol dyan. Alam mo, may mga terror cell ang Iran sa iba't ibang bahagi ng malayang mundo, sa Europa, South America, at posibleng maging sa loob mismo ng Estados Unidos. At maaari nilang pakilusin ang mga terror cell na ito. Hindi pa natin alam kung sino ang gunman kagabi. Sa alam ko, napatay siya matapos ang maraming putok ng baril sa labas ng White House. Magpatuloy tayo. Ngayong linggo, may nangyaring anti-Israel na flotilla na nagpapanggap na may makataong layunin sa Gaza. Pero sa totoo lang, isa lang itong party boat o booze cruise. Lahat ng mga peking aktivistang ito ay nagsasama-sama. Sa totoo lang, ang tunay na nagbubuklod sa kanila ay ang galit nila sa Israel. Kaya masasabi kong magaling na handle ng IDF at Navy ang pagpasok, pagpigil sa mga bangka, pagdakip sa sakay ng barko at pagdala sa baybayin ng Israel. At pagkatapos noon, naroon si Ministro Itamar Ben-Gvir na nakita sa loob ng siguro ay isang uri ng hangar kung saan kinulong ang mga aktivista ng flotilla. Kinutya niya ang mga bilanggo, nagwagayway ng bandila ng Israel at nagalit dito ang pandaigdigang komunidad kay Itamar Ben-Gvir. Ipinagbawal ng France at Poland si National Security Minister Ben-Gvir sa kanilang bansa. Nagwala ang mga bansa nito kabilang ang Estados Unidos. Sinabi ni Ambassador Huckabee na kasuklam-suklam ang ginawa ni Ben-Gvir. Malinaw na sinabi ng flotilla na palabas ng ito, pero nagtaksil si Ben-Gvir sa dignidad ng bansa niya. Mismong gobyerno at opisina ng punong ministro natin ay nagsabing kalokohan ang ginawa ni Ben-Gvir. Alam mo, Lumampas na yon sa linya. lumampas sa linya. Kaya alam mo, sa isang banda, totoo naman yon. Alam mo, si Ben-Gvir, ginawa niya yon, kalokohan lang, isang palabas lang at kung ano-ano pa. Pero masyadong nakatuon ng mga tao doon, imbes na sa tunay na issue, ang mga terorista sa flotilla na tingin ko ay mula sa Turkey. Ibig ko sabihin at gamit ang, alam mo na, Bollywood na estilo doon, gumagawa sila ng mga eksena na parang nasugatan sila. Lahat ng ulat na nakita ko sa social media tungkol sa panggagahasa ng IDF soldiers sa mga bilanggo ay paulit-ulit lang nakasinungalingan. Kaya naging malaking sakuna ito sa PR sa tingin ko laban sa Estado ng Israel. Siguro may iba sana kaming nagawa. Pinalayas namin lahat ng bilanggo sa flotilla na ito. Dumating si Ben-Gvir at mas pinasama pa ang sitwasyon sa isa pang media stunt dagdag sa gulo roon.
Sa bagay na ito, masasabi ko ang mga kalokohan ng mga peking makataong grupo ng flotilla na ito. Oo, alam ko yan. Galing lang ako sa Estados Unidos at marami, pati mga pro-gobyerno, ayaw sa mga ginagawa at sinasabi ni Itamar Ben-Gvir. At ang nakita mo, yung mga eksena kasama ang mga aktivista ng flotilla na inaresto, pinatugtog nila ang hatikva sa loob ng kwarto. Lalapit si Ben-Gvir sa kanila, sumisigaw ng Am Yisrael Hay na parang alam pa nila ang ibig sabihin nun. Sumisigaw siya sa kanila sa Hebreo kasi hindi siya marunong mag-Ingles, pero hindi rin sila marunong mag-Hebreo dahil hindi sila Israeli. Alam mo, pero sa huli, isa lang yung palabas. Isa lang iyong palabas na mas maliit kumpara sa mismong mga flotilla na siyang mas malaking palabas at tumipilit sa Israel. Hindi ko rin alam kung may ideya tayo sa pagtatala ng gastos dito. Alam mo, magkano kaya ang ginagastos ng Estado ng Israel tuwing nagpapadala sila ng Navy sa gitna ng Mediterranean International Waters? Alam mo, ipinapadala pa nila ang pinakamagagaling nilang naval commandos para harangin ang mga flotilla na ito. At pagkatapos, kailangan mo pang ayusin ang buong sistema. At pagkatapos, kailangan mo pa silang i-deport at kailangan mo pa silang pauwiin sa kanilang bansa sakay ng eroplano. Bigyan mo siya ng sandwich? Siguro. O, ibig ko sabihin sa Israel, mahalang sandwich. Alam mo, kaya alam mo ba kung anong gastos dito? Pero sa tingin ko, yung ginawa ni Ben-Gvir, Sa uli, napatunayang di nakakatulong. Pero medyo nadismaya ako na makita ang gobyerno ng Israel. Alam mo yon, naglalabas ng mga pahayag na sinasabing labis na ito, pati na rin si Ambassador Huckabee na nagsasabing kasuklam-suklam ito. tingnan natin kung ano talaga ang sitwasyon na ito. Ibig ko sabihin, itong mga taong ito, hindi lang sila basta kriminal. Ibig ko sabihin para silang dayuhang militar na gumagawa ng isang palabas, na isang mapanganib na palabas, alam mo yon, na ang layunin ay gawing hindi lehitimo ang Israel, mga kaaway ninyo ito. Bahagi ng digmaan ng pangungutya, nilalait nila ang Israel. Alam mo, kaya sumama na rin si Greta Thunberg at iba pa sa mga naunang flotilla dito. Ngayon, kinukutya lang sila ni Ben-Gvir. Sige, parang siya ba ang kontrabida sa kwento? Hindi siya ang kontrabida sa kwento. Alam mo, sinusubukan lang talaga niyang kutsain sila. At ang isa pang bahagi nito ay panahon ng eleksyon ngayon. Sa palagay mo ba gusto ng karamihan sa Israeli na tratuhin ng may dignidad at paggalang ang mga aktivista ng flotilla pagdating nila sa baybayin ng Israel? Hindi, ang mga Israeli ay tumitingin kay Ben-Gvir at sinasabi, tingnan mo, siya ang taong may lakas ng loob nang harapin ang mga taong ito at sabihin sa kanila ng harapan ang gusto nating lahat na sabihin sa kanila. Alam mo, kaya sa tingin ko, mas lumaki pa ang issue sa diplomasya na magsalita ang punong ministro at ang embahador ng Estados Unidos tungkol dito. Ibig ko sabihin, dapat ganun, kahit hindi nila gusto at kahit ayaw na nilang gawin ulit ni Ben-Gvir yun, at pwede naman nilang sabihin sa kanya ng pribado o sa cabinet meeting, alam mo, na huwag mo nang gawin yon, nagdudulot ka ng problema para sa amin. Ayaw naming makita yon, huwag mo na lang gawin. Hindi ganyan kikilos ang gobyernong ito. Dapat suportahan mo pa rin ang iyong ministro at hindi siya dapat gawing kontrabida. Parang nabaliktad ang kwento. Ang kontrabida ay mga nasa flotilla, hindi si Itamar Ben-Gvir. O terorista sila ngayon. Kasama rito ang Hamas, mga bato, espada, sigurado mga provokador, terorista. Dapat din nating ituro na nung dumating ang mga tao sa flotilla sa Espanya, kumalat ang mga video nitong weekend na binubugbog sila ng mga pulis doon. Hindi ko alam kung ano ang naging dahilan ng pambubugbog na ito, pero binubugbog talaga sila. Grabe ang pambubugbog. Pagsusuri pagbalik nila sa Espanya. Tama, sige. Pero meron kang mga video na ito, pero wala namang sumisigaw talaga na brutal silang tinrato ng gobyerno ng Espanya. Masyado silang abala kay Ben-Gvir. Nang binubugbog na sila sa Espanya, Wala pa rin nagsalita. May Foreign Minister ng Israel si Gideon Saar na tinutukso ang mga Kastila. O inaasahan naming magkaroon ng paliwanag mula sa gobyerno ng Espanya kung bakit nila ginagawa yon. Ngayon, pagdating sa Israel, dapat masaya sila na itong mga bansa ay binabanatan talaga ang mga teroristang sakay ng flotilla na ito. Dapat mas aksyonan pa ng internasyonal na komunidad ang pagharang sa mga flotilla. Bakit Israel lang ang laging humaharang dito? Sila dapat ang pumupunta sa internasyonal na karagatan at humaharang sa mga flotilla dahil galing naman sa bansa nila ang mga taong ito, di ba? Hindi naman ito parang aksyon lang ng Israel, alam mo yon. Kaya
Walang malinaw na paliwanag mula sa gobyerno ng Espanya. At sa parehong panahon, hindi rin dapat magkaroon ng mga pagkondena mula sa ibang mga gobyerno tungkol sa kung paano isinasagawa ng Israel ang kanilang mga aksyon laban sa mga flotilla anarchists dito. Grabe ang pagkukunyari. Isipin mo na lang kung talagang binugbog natin sila. Kung dumating si Ben Gvir at sinimulan niyang bugbugin ang mga taong ito o ang mga kasama niya ay sinimulan ding bugbugin ang mga taong ito. Hindi naman nila binubugbog ang mga yon. Ako mismo ay nakausap ng ilang tagapayo ng punong ministro tungkol dito. Baka nainis pa sila na nagsalita ako tungkol dito. Sabi nila, paano may papaliwanag yan? Sabi ko, walang nagtatanggol sa ganitong asal. Nayon, si Itamar Ben-Gvir, bakit niya ginagawa ito? Kasi panahon ng eleksyon dito. Alam mo, gusto niyang makuha ang pinakamaraming boto sa susunod na eleksyon sa Israel. Sa totoo lang, maganda ang resulta ng mga survey niya ngayon. Malamang makakuha siya ng 8 pwesto sa susunod na eleksyon dahil sa mga ganitong gimmick. Tumataas ang kasikatan niya, lalo na't papalapit na ang eleksyon. Pero ulitin ko, alam mo, ipinapahayag ko lang, alam mo, kailangan mo ipagtanggol ang ministro mo dito. Hindi mo pwedeng gawin yon dahil kung lalabas ka at gagawing kontrabida ang sarili mong ministro, parang iniimbitahan mo na rin ang buong mundo na kontrabidahin siya. Ginawa nga nila. Totoo, ginawa nila. Tungkol sa eleksyon, Alex, ngayong linggo ay may panukalang batas na inaprubahan para buwagin ang Knesset. Halos opisyal ang panahon ng eleksyon. Inaprubahan ng Knesset noong Merkules ang unang pagbasa ng panukalang buwagin ang ika-25 Knesset kung saan 110 mambabatas mula koalisyon at oposisyon ang pumabor na posibleng magdala sa Israel sa maagang eleksyon. Mula, kailangan maganap ang eleksyon pagsapit ng Oktubre. Kaya kung papasok tayo sa panahon ng eleksyon, siguro sa susunod na linggo o higit pa, pinag-uusapan natin ay Setyembre o kaya Agosto. Well, Nasa panahon ka na ng eleksyon, tama ba? ginagawa nitong opisyal ito. Parang nagmamaneho ka sa highway, kita mo ang mga billboard para kay Naftali Bennett na nagsasabing gusto ng bansa si Bennett bilang punong ministro. Sa tingin ko, gusto rin yun ni Bennett. Kahit na, kung ano man, si Bennett ay mukhang namumuno sa pangalawa o pangatlong pinakamalaking partido ngayon. Pero sa totoo lang, nasa panahon ka na ng eleksyon. Kaya ang oportunidad na dala nito ay parang tinatanggal na lang agad ang band-aid at mas mapapaaga ang eleksyon na sa tingin ko ay mas makakabuti para sa Israel dahil ang matagal na panahon ng kampanya ay magiging toxic sa Israel. Alam mo, tulad na napag-usapan, sa tingin ko mas malalim pa noong nakaraang linggo sa palabas. Wala namang plataforma rito. Hindi natin pinag-uusapan kung paano dapat isagawa ang digmaan. Alam mo, tungkol lang ito sa pagkatao at paninira ng pagkatao. Tama ba? Sa isang banda, lahat ng nasa oposisyon ay naninira ng pagkatao kay Netanyahu at sinasabing kailangan na niyang umalis sa pwesto. Alam mo, sa kanan naman marami ring maninira ng pagkatao kina Bennett at Lapid. At pagkatapos, mas matindi pang paninira ng pagkatao sa mga gilid dito na alam mo naman kung sino ang mga posibleng kaalyado sa koalisyon sa kanan kasama si Netanyahu ay ang mga Haredim, alam mo. At Manga Ultra-Orthodox. At tinitingnan ng bansa ang grupong ito sa isang napaka-negatibong pananaw ngayon. At marahil ay tama lang dahil sa kanilang ayaw maglingkod sa militar at alam mo na, akuin ang responsibilidad ng paglilingkod. O sa kaliwang panig, sa panig ng oposisyon na gagawin nila yon. Handang-handa silang makipagkoalisyon sa mga partidong Arabo para makabuo ng gobyerno na makakatanggal kay Netanyahu sa pwesto. Kaya ito lang talaga ang pinagdedesisyonan ng mga tao. Oo Netanyahu, hindi Netanyahu. Netanyahu kasama ang Haredim at Ultra-Orthodox sa isang panig, kaliwa kasama ang mga Arabo sa kabila. Ito ang mga isyong pinag-iisipan at pinagbubutuhan ng mga tao. Kaya lahat ng usapin pampolitika ay nakatuon sa pagpapalaganap ng galit sa kabilang panig. Kaya yung idea na pwede mo na lang agad tapusin ito, hindi ko alam kung may magbabago pa sa boto ng mga tao hanggang Oktubre. Mas mabuti itong gawin agad para magkaroon na ng bagong gobyerno sa lalong madaling panahon. At yan, sang-ayon ako. Dapat mangyari ang eleksyon sa lalong madaling panahon. Nagiging masyadong toxic at nakakahiya talagang makita. At sa huli, alam mo, magiging interesante makita kung anong klaseng alok, sabihin na nating isang gobyernong Bennett at kaliwa o sentro-kaliwa, kung anong klaseng kasunduan ang handa nilang ibigay sa mga Haredim para sumama sa kanila na talagang malabong mangyari. Hindi nila kayang makipagkasundo sa mga Haredim para sumama sa kanila. Ibig ko sabihin, nangangampanya sila.
Pero sa huli, sa kasamaang palad, alam mo, gaya ng nakita natin noong panahon ng Oslo, handang sumama ang mga Haredim sa kaliwang gobyerno dahil handa nilang pundohan ang mga yeshiva. Tama. Kasi ang mga Haredim, alam mo, ang mga ultra-ortodokso, kahit nakakampi nila ang kanan, ito ang natural na kampo dahil mas relihiyoso at tradisyonal ang kanan. Dagdag pa dyan, alam mo, itong mga pambansang relihiyoso, alam mo, yung tinatawag na mga settler, yung mga nakatira sa Judea at Samaria, tulad nila, napaka-relihiyoso nila. Mas may saysay at mas maginhawa para sa kanila na makisama sa tradisyonal at relihiyoso kaysa sa mga laban sa relihiyon at sekular. Pero pagdating sa Oslo, at alam mo na mga issue ng Palestino at iba pang mga issue, hindi naman talaga ganoon kakanan ang mga ultra-ortodokso. Tama. At gaya na nabanggit mo, alam mo, sila ay talagang mga sosyalista. Gusto nila ng mga ayuda. Kaya tatanggap sila ng ayuda mula sa kahit anong panig o kung sino man ang magbibigay ng mas magandang deal sa kanila. Tama ba? Dahil sa sobrang toxic at negatibo ng mga secular laban sa ultra-ortodokso, hindi na kayang makisama ng mga ultra-ortodokso sa kanila. Ngayon, ang mas interesante para sa akin ay si Netanyahu ay nakikisama sa mga ultra-ortodokso gaya ng ginawa niya sa huling gobyerno. At alam mo, para sa kanya na siya ang nangunguna sa sistemang politikal na ito. Alam mo, batikang politiko siya at alam niyang mas matatag ang pakikisama sa mga Haredim dahil inuuna nila ang kanilang hinihingi. Gusto nila ng pondo para sa mga yeshiva at may hinihingi silang iba pa. Kung may bibigay ito ni Netanyahu, magiging matatag silang miyembro ng koalisyon na siyang layunin niya. Kung sina Netanyahu at ang kanyang mga kaalyado sa kasalukuyang gobyerno ay makakuha ng 61, 62, 65 na pwesto sa susunod na eleksyon, maaring makita mo ang sitwasyon kung saan sina Bennett or Eisenkot or si Benny Gantz ay biglang magsasabi, alam mo ba, para sa ikabubuti ng bansa, lalapit kami kay Netanyahu at sasama kami sa ilalim ng pamumuno niya. Alam mo yon, bilang pangalawa lang o kaya naman ay sa isang uri ng kasunduan sa pag-ikot ng liderato. At naniniwala ako na may posibilidad na si Netanyahu na tradisyonal na mas gusto mamuno mula sa gitna na siya mismo ay medyo sentrista ay magiging handang makipagnegosasyon at bumuo ng isang tinatawag niyang pambansang pagkakaisang gobyerno na magsasama ng mga partido mula sa kanan pati na rin mula sa sentro-kaliwa. Iwan ang mga Haredim sa labas ng gobyerno. Maraming Israeli kaliwa mano kanan ang ayaw makita ang ultra-ortodokso sa gobyerno, anuman ang pampulitikang alyansa. Kaya hindi makikipagkoalisyon ng kaliwa sa kanila pero may posibilidad din na si Netanyahu ay hindi rin makikipagkoalisyon sa kanila. Ang tanging paraan lang ay kung mabubuo ni Netanyahu ang gobyerno na walang kaliwa at oposisyon. Iyon lang ang pagkakataon. Dahil kung si Netanyahu at ang kasalukuyang gobyerno na kinabibilangan ng mga ultra-ortodokso, kung makakuha sila ng 58 o 59 pwesto, kulang pa rin para sa mayorya at walang sinuman sa kaliwa ang susuporta kay Netanyahu kahit sandali. Itutuloy at iyak marami pa tayong pag-uusapan sa mga susunod na linggo at buwan habang papalapit ang eleksyon. Baka opisyal na ito sa susunod na linggo. Tingnan natin ang mangyayari. Na naipasa na sa paunang pagbasa ang panukalang batas. Madalas nangyayari ito sa mga panukalang ipapasa sa unang pagbasa. Pagkatapos, kailangan munang maghintay bago ang ikalawa at ikatlong pagbasa. Pwedeng gawin sa parehong araw ang ikalawa at ikatlong pagbasa. Kaya magkakaroon ng panahon na yon, malamang ilang linggo pa bago dumating sa Knesset ang mga susunod na pagbasa at maraming pwedeng magbago. Alam mo naman, kahit nagkasundo ang koalisyon na bumuto sa unang pagbasa, hindi ibig sabihin ay batas na ito o magkakaroon na ng eleksyon. Kailangan pa itong dumaan sa ikalawa at ikatlong pagbasa. Tama. At ang tunay na magpapasya dito ay si Netanyahu. Gusto ba ni Netanyahu na magkaroon ng maagang eleksyon? Nakikita ba niyang makikinabang siya doon? Paano siya makikinabang? Kung bibigyan ito ng mas kaunting oras ang kanyang mga kalaban para mag-organisa, kung bibigyan ito ng mas kaunting oras, alam mo na, para sa ibang kandidato na maaring wala pa o hindi pa inaanunsyo bilang kandidato para mag-organisa, makakuha ng pondo at mangampanya. Kung ganon, baka mas mainam para sa kanya ang maagang eleksyon. Alam mo, kung iniisip niya na tapos na siya sa operasyong militar ngayon at wala nang magiging labanan, tahimik na ang Gaza,
tahimik na ang Lebanon, tahimik na ang Iran. Magaling. Sige, mag-eleksyon na tayo. Kung naniniwala siya na may posibilidad na muling sumiklab ang digmaan sa mga susunod na buwan at kailangan niya ang panahong ito ng katatagan para sa kanya. Hanggang katapusan ng Oktubre, maaari niyang sabihin sa mga miyembro ng kanyang partido sa koalisyon na huwag suportahan ang maagang eleksyon. Itutuloy ang eleksyon sa katapusan ng Oktubre ayon sa schedule. Abangan ang susunod na kabanata. Ako si Josh Haston ng JNS News, kasama si Alex Trayman, CEO ng JNS. Ito ang Jerusalem Minute. Nasa JNS Media Hub, kami sa Jerusalem. Walang hanggang kabisera ng Israel at mga Hudyo. Binabati ko ang mga taong nasa likod ng mga eksena rito na nagpapagana ng lahat sa JNS TV. Super thanks at mag-subscribe kayo. Bisitahin ang jns.org para sa balita mula sa Israel, gitnang silangan at mundo ng mga Hudyo. Kita-kits muli sa susunod na linggo sa Jerusalem Minute sa JNS TV.